Good morning po mga kapatid. Samahan niyo po ako sa ating devotion sa umagang ito. Ang, ang nakita kong i-devotion sa umagang ito ay yung about sa mga anak. So, samahan niyo ako sa Efeso chapter 6 verse 1 hanggang 3. 1 to 4 pala. Samahan niyo po akong basahin. Mga anak, sundin niyo ang inyong mga magulang, alang-alang sa Panginoon, sapagkat ito ang nararapat. Igalang mo ang iyong ama at ina, ito ang unang utos na may kalakip na pangako. Ganito ang pangako, ikaw ay giginhawa at lalawig ang iyong buhay rito sa lupa. Sa mga magulang naman, mga magulang, huwag niyong ibuyo sa paghimagsik laban sa inyo ang inyong mga anak dahil sa malabis na kahigpitan. Ninyong kahigpitan. Sa halip, palakihin sila sa tuntunin at aral ng Panginoon. Tayo po muna ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po Panginoon sa umagang ito. Salamat sa aming pagising, biyayang kay ganda na wala kaming karamdaman, Panginoon. Lahat ay galing sa iyo, Panginoon. Salamat sa hininga. Salamat sa lahat, Panginoon. Ito po ang aking samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Gabayan niyo po ako sa aking pagbabahagi ng iyong mga salita. Mga kapatid, ang nakikita ko dito, para sa mga anak, kapag ang anak talaga ay hindi nahubog sa salita ng Diyos, lapastangan sumagot sa magulang. Pero kapag ang anak na naturuan mo, lalo na itinuro mo ang tagubili ng Diyos ayon kay Pablo dito sa Efeso, na igalang ang magulang at malalaman nila kung ano ang consequence kapag hindi iginalang ang magulang. 'Di ba? Kaya napakatamis namin na ang pangako ng Diyos dito, kapag iginalang mo ang iyong magulang, ay lalawig ang iyong buhay dito sa lupa. Kaya sa mga anak, ano man ang galit sa inyo ng magulang, hindi naman pa kayo pagagalitan ng magulang kung wala silang nakikitang mali. So itinutuwid lang kayo ng magulang dahil alam nila na mali ang ginagawa mo. Kaya narapat lamang na sa mga magulang ituro talaga ang tungkol dito sa Efeso about sa mga anak, na kung ano ba ang pangako ng Diyos sa mga anak na sumusunod at gumagalang sa magulang. Diba? Ang sabi niya, lalawig ang iyong buhay dito sa lupa. At anuman ang iyong pangarap ay matutupad kapag ikaw ay gumagalang sa magulang. Yung respeto, meron kasing mga anak na konting galit mo nakareact ka agad, 'di ba? Kaya ako talagang itinuturo ko yun sa mga anak ko. Pag nag-react talagang inaano ko kaagad. Para sa mga magulang naman ito, no? Wag naman tayong masyadong yung galit agad, kasi naririndi din sila eh. Kailangan kapag mayroon silang mali, ipapaliwanag mo ng maayos. Kasi ayon sa experience ko, minsan pag galit ka na, no, medyo napataas yung boses mo. Parang nagre-react din sila. Napakahirap sa isang magulang. Kaya, salamat sa Diyos at meron tayong guide, ang salita ng Diyos. Kapag malabis na daw yung ating galit, nakakarindi din sa kanila yon. Parang naibubuyo din natin sila na sumagot, lumaban. Kaya para maiwasan yon, kailangan nagmumula sa atin yung
ipaliwanag mo na at ng kahinahunan. Ayun. Especially sa mga magulang, sa experience ko talaga. Kapag medyo tumaas ang ano mo, talagang nagre-react din sila eh. Yan yung realidad. Kaya sa ating mga magulang dapat ma-realize din natin na kailangan natin ng maging mahinahon sa pagpapaliwanag ng mga mali nila. Pero meron ding time na kailangan nating ipaglaban bilang magulang na hindi sila dapat mag-react agad kapag napatasan mo ng boses. 'Di ba? Kasi may consequence yun kapag sila'y lumaban sa magulang. Ayun, sa mga anak, sundin nyo ang iyong mga magulang. Dahil yun ang unang utos na sinabi ng Diyos. Lalawig ang iyong buhay at magkaroon ka ng magandang kinabukasan. Kinabukasang maganda kapag ikaw ay masunurin sa magulang. Yun lang po mga kapatid. God bless us all. Salamat sa Diyos.